Each story, a journey of hope. Each vocation, a testament of love. Each priest, a mama's boy. Ngayong episode, ipagpatuloy natin ang ating makapagbagbag damdaming kwentuhan kasama si Father Dags. Pag-usapan natin ang mga karanasang nagbigay sa kanya ng pangalawang buhay, ang mga himala na nagbukas ng panibagong pag-asa, at ang mga sandali ng pagtampo at pagkagalit niya sa Panginoon, at kung paano niya muling natagpuan ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Kasama pa rin ako, si Mr. Romar Chuka. Yun yung piety ni Mama at ni Papa. Yun yung nakuha namin, yung nakuha ko. Kaya, yun yung parang naging springboard sa bukasyon ko. Binhi. Yung very striking lang na when I was still a little child, like kindergarten, ako na yung isa sa 5 maliliit na bata na nagli-lead ng rosary sa community namin. Right after high school, I was 16 years old that time. Pumasok ako sa seminaryo. College seminary. Ano yung magpapasabi sa akin na, oh yun, I like yung energy na 100% pero so I admire that. Pero paano? Kunwari ako parang hindi man ako 100% all the time. How? Ano pa kaya? Okay. Parang kindergarten answer lang na very basic. You just accept it right from the start. Right from the start. Accept that vocation and love it. Give everything to it. And the rest talagang sasabay na lahat. Although God's grace lahat yan, binibigay ng Diyos. Pero of course, you have to choose. You have to be there. Yung sinabi na stay in love, fall in love, and ano nga yun? And it will decide everything. It will decide everything. Hanggang matapos ka, hanggang maging pare, hanggang mamatay, yung love mo mananatiling 100%. Grabe, ramdam ko yung energy, Father. Naramdam ko yung energy. Pila nakakatuig sa imong pagpari, Father? Or in Tagalog, ilang years ka na sa pagiging pari, Father? 13 years. 13. So, anong year? 2012 ka? 2012. Okay. April 18. So, 13 years na sa pagkapari. Sino po ang nag-ordain? Yung Bishop Jose Mangiran. A very... Vianista din? Hindi po. Hindi. San Carlos sa Cebu. Cebu, oo. Very radical as an environmentalist. Pag environmentalist ka, tas medyo deep level ka na, kilala mo to. Bishop Joe Mangiran. Kaya, this is, siya yung bishop na I really look up to. Kasi may advocacy siya eh. Meron siyang prinsipyo. Minsan nga, nakasuhan siya one time ng isang company ng mining. Kasi nga, very vocal siya against the irresponsibility. Caring for the common home. Oo, grabe, very radical. Ako, I mean it. Talagang alam ko. Kaya nga, nagawa kong paper yun sa mga papers ko dito sa LST. Yes. Oo, ginawa kong paper. Pinakilala ko si Bishop Joe. Bishop Joe yung pangalan, yung di ba? So, siya yung nag-ordain sa akin. Ano yung fond memory mo? Kasi di ba parang, for example, Father, di ba parang pag kunwari, bagong kasal or kinasal, they would look back on their wedding day. May ganun po ba as a priest na parang you would look back on your ordination and then you have very fond memory? Ano yung parang, what was the feeling? Okay. Ito, bagong pari ako, 1 month pa lang. No? Binigyan ako ng honeymoon time ng parish priest ko. Ano, parang vacation? Parang vacation. Okay. At pumunta ako sa mga places na significant sa buhay ko. Yeah. Bohol, kasi taga doon si Mama. Yun, lahat, marami. Pumunta kami sa Bohol, that time, 1 month pa lang ako. Tapos after that, kasi wala pa akong gamit sa pagkapare, wala akong masket, yung dadalhin sa mga chapel sa barrio. Yes, yes. So pumunta kami sa PDDM.
What's that? Hindi ko na masabi yung ano yung Yeah, PBBM. yeah, Mga madre yun na nagtitinda ng mga vestments. I met them in the Vatican. Sila yun. din yung nagbebenta doon. Oo, Sila. Oo. Sila yung pinakamura na yung mga gamit nila. So as a new priest, 1 month pa lang, punta kami. So namili ako. Marami ding namimili, no? Marami din. So may matandang lalaki na katabi ko. Namili din siya ng mga religious items. Yeah. So siya yung una nag-greet. Sabi niya, pari ka ba? Sabi ko, oo, tay, oo, sir. Oo, pari po. Kailan ka lang na-ordain, Father? 1 month pa lang po. Uy, congratulations, Father, ha? So, tuloy kami. Pili siya, pili ako. So, marami na akong mga chalice, yung mga ganun pang chapel. So, sabi ko, sige po, tay. Punta na ako sa cashier. So, sumunod pala siya. Kasi may pinamili din siya, no? Sabi ko, sister, kasi madre, sister, ito po yung pan. Nag-interrupt yung matanda na lalaki, sabi niya, sister, ako na yung magbabayad para kay Father, ha? Wow. Ako na. Sabi ko, wag po tay, wag po, may pera ko kasi bagong pare, may mga binibigay yan, di ba? Wag po tay, okay na po. Sabi na, ini-insist niya. Sabi na, sister, ako yung magbabayad. Sabi nung sister, okay, Bishop. Oo. Bishop. Doon ako na-shock. Sabi ko, Bishop John Doe pala. Of Leyte. Bishop, Leyte. Dumaguete siya that time. Doon ako na-shock. Sabi ko, Bishop? Bishop ka pala. Sorry po, Bishop. Sorry po. Sabi niya, I understand. Tumawa siya, I understand. 1 month ka pa lang, di mo pa kilala yung mga bishop sa buong Pilipinas. I understand. Kaya yung maskit ko, galing kay Bishop John Doe yan. Wow. Kaya pag magkikita kami, sasabihin ko talaga, one day. Pwede ka pumunta ng Palok na yun. Tapos, gusto ko i-share sa kanila yung fond memory ko sa yung pagiging bagong pare. ako naman, gusto ko lang din i-share na naisip ko lang din kay Archbishop John Doe din. May ganyan ako, pero hindi man pare, di ba na ano. Pero, nalaman kasi niya na pamangkin ako ng isang friend niya na very active sa youth na sa Palo. Kasi mga taga Palo kami. So, di ba Archdiocese of Palo si Archbishop Doe. And then, sabi ko, Archbishop, I'd like to give you this book na I wrote this book. Ito yung Catholic libro na, Catholic comedy libro na sinulat ko. Tapos sabi niya, wow. Tapos inintroduce ko sarili ko. And then, can I order 150 pieces of this? So, parang ako, parang, talaga? So, nagulat ako. Tapos yun, pinamigay niya sa lahat ng mga pare. Yung galing. For Christmas na, So, wow, thank you. Salamat, Archbishop John Doe. Natulungan mo si Father Dags. Natulungan niyo rin Pero yun, Father, so, sa imong 13 years, 13 katuig, isip usa ka pari, ano yung may assignment ka ba na parang, ito yung, baka kasi masabi mo na hindi ma-favorite yung iba, pero ano yung fond memories mo na lang na, was it engaging with the youth, engaging with yung mga tito or tita sa simbahan, or masarap magluto yung mga ano yung parang, what are the things that you'd look forward to as nag-parish priest ka, Father? 1 year and 10 months lang. In my 13 years as a priest, 1 year and 10 months lang. Yung bago ako pinadala dito para mag-aral. Talaga? Before? Pero parish administrator lang. Kasi yung parish priest na pull out on the spot. Kasi ginawang rector sa isang seminary sa Ozamis. So, ako yung medyo matagal na sa seminaryo kasi yung assignment ko ito. After I was ordained, naging schools chaplain ako sa mga diocesan schools ng diocese namin. Ilan ang schools doon, Father? Parang 6 to 7 eh. Okay. Maraming 6, diocesan 7, schools. So, 2.5 years. After that, pag reshuffling, na-assign ako sa seminary sa college where I entered. So, puro formative pala ang imong assignment? Oo, yung direction ko talaga, academics eh. So, 8 years naman ako doon. Yun, na-pull out yung parish priest, nalagay ako, pero andun pa rin ako sa seminaryo, yung trabaho ko lahat. At tapos pinaaral ako sa De La Salle dito,
Oo. Tas after that, dito na naman, Bakit sa De La Salle? Anong inaral niyo? philosophy. Philosophy. Masters? Oh, masters in kaya nagtapos ako ng masters in philosophical research. Ilang years na nag-aral ka? 2 years. What year was that na ano? COVID time. COVID time. COVID time. So, online? No? Online. Online na Lasal? Online ng Lasal. Oo. Okay. So doon ako nag masters in philosophical research. Tapos dito na naman, licentiate na naman. Kasi yung intention is i-assign ako sa theological seminary para mag-teacher? yung saan ako nag-graduate, yung sa Cagayan de Oro. Sa As a formator sa Vianney. Kasi parang if we imagine, Vianney is where all the different Mindanao dioceses form yung mga Andun. tama ba? Or parang Northern Mindanao, I guess. Kabustam lang, yung Yung Cagayan, Cagayan. Surigao, Butuan, Tandag, and Malaybalay. Di ba? May prosperidad na May rin. prosperidad Oo. pa pala. Oo. Pero kailan siya kaya maging Kabustam Pro Max, no? Oo Anyway, nga sorry. eh. Good. So, iPad lang. Pero yun nga. So, parang ikaw yung potential na ma-assign as the formator na ilalagay doon. Actually, nasa appointment letter. Part siya. Na Oo. when you're sent here to learn, after June 2027, whether matatapos ako doon o hindi sa LST, I have to report to Vianney as a formator plus professor. Yun yung direction ko sa buhay talaga. Oo. Pang academics and seminary formation. Cagayan de Oro pa. So, ilang years ka ngayon, Father, dito sa Manila? 3 semesters na ako. So when did you start? August last year. August last year. Oo. So I'm on my 3rd semester now. And then target, kailan matapos, Father? June 2027. June 2027. Oo. Kaya maswerte na na-interview kita ngayon kasi nasa Manila. So, Oo nga parang, eh. Salamat. Fina-follow ko si Father Dugs even before tayo nakita last year sa Ignatian Spirituality Workshop last year where naging panel ako ng Pads. Before that, I think pina-follow na kita kasi ewan ko, parang natuwa ako or something or baka may isa kong friend from Vianney din na ni-refer ka or something. Hindi ko maalala. Pero, yun, nung finalo kita, okay, lingaw kaayo or nakakaaliw yung, yung the way that you give homilies, etc. May hapon. Maayong hapon. May hapon. 3 years ang pag-aaral mo dito. Yes. Na ano ulit, licentiate in Spirituality. Kamusta naman, Father? Experience? Okay naman. Mahirap lang kasi spirituality. Hindi dogmatic, hindi systematic na yung aral, turo ng simbahan, ecclesiology, wala. Yung spirituality mahirap kasi Bakit mahirap? Ano po yung mahirap? you have to deal with your human issues. Kasi kahit pare na kami, may mga human struggles pa rin eh. Bago ko lang pinose this afternoon lang na kasi may pari sa Cebu na talagang he ended his life kahapon. Sabi ko, yes, we talk about hope, pero we are but humans. We can't help but face our human struggles too. So please pray for us. Kasi tao din naman. Oo, mahirap eh. We also have to take good care of our mental health. We are not robots. We are not gods na small letter G na talagang alam na namin lahat. Kaya yun yung mahirap. Kasi yung spirituality, so far, yung mga professors namin talagang hindi lang academics eh. Kundi talagang parang bullseye lahat yung issues mo. Kasi during the recitation, yung sharing mo about yourself na, no, yung mga struggles mo sa buhay, yun yung mahirap sa spirituality. Kasi yun yung sabi nila, you have to deal with your inner demons. Before you deal with the external demons around you, you have to deal with your inner demons. So, yun yung mahirap. I think aligned din naman pad sa sa Ignatian spirituality, 'di ba, na sinabi ni Saint Ignatius about the bad spirits and good spirits, 'di ba? Na parang meron ka talaga ng mga the bad spirits na pero yung good spirits, yun yung dapat talaga the spirit of consolation and being movement, yun the movement towards God, no. Mahirap kasi isa din yun yung parabang bakit
seminary na naman. Mga ganon. So those questions pop up. Desolation moments na tagal ko na sa seminary. I was formed to be a diocesan priest. Yeah. Na yung dream namin is to be assigned in a parish. Oo. So, di ba? Tas bakit kami naging abnormal na parang buong buhay namin pang seminaryo na lang lahat? Bago lang ako nag-master sa philosophical research sa De La Salle, and it was talagang mahirap din. And here I am now, another Studies ulit. tas seminary for 5 years. Makakauwi ako sa diocese namin 2032 pa. Grabe. Oo, so yun yung desolation, consolation talaga, struggles. That you have to, Oo, you have to deal with all these things. Pero prayer works talaga. Grabe yung prayer. Yung spiritual exercises ni St. Ignatius talaga, it will lead me to ask nga, para asa ko? Nganong gipa-eskwela ko? Ba't pinadala ako para mag-aral? Bakit seminary na naman? What is God's will for me? Yun yung tanong ko. Yun yung parang naging direction ko ngayon. Na And asking those questions, perhaps, it humbles oneself, no? oo, grabe. Na, kasi, di ba, yung the reason why I like Ignatius is the surrender, eh. Oo. Yung parang let God be God and allow Him to uncover, tas ikaw, ayoko, parang, inaaral din ba yan, Father, sa spirituality? Or, may mga ganon. so, part din ba na, how does one study spirituality, if I may? Before ako pinadala dito, sabi ko, anong aaralin namin sa spirituality? Yun nga, oo. One semester kami magdasal? Parang ganon. Yun ang isip ko. Hindi pala. I mean, you have to tackle the spiritualities of the saints, spiritual writers, not necessarily saints, lahat ng mga may spirituality. Yeah, oo. Tapos yung gospel, of course, yung talagang bottom line, yung si Jesus Christ, no, yung the revelation himself, no. How do we connect all these things then apply sa buhay? Yeah. Yun pala yung yung academic. Pero siya, parang learning by doing po. Na, Oo. So, pinagdaanan niyo po yung spiritual exercises habang nag-aaral kayo, parang ganon. Oo, may mga ganon eh. Like for example, next semester, kukunin ko subject doon sa Sacred Heart Novitiate. Talaga? So, you'll have to stay I have there? to stay there. For, yung mga crash courses nila na pang 2 weeks, 3 weeks, 2 weeks. Pero masarap ang pagkain po doon, ha? Oo nga eh. Naka 30-day retreat ako doon. Sarap ng pagkain. Kailan ka nag-30-day retreat? 2008. Tagal na. Pagkatapos ko sa Kabanglasan, yung Galilee year namin, yung non-academic year, na puros recollections lahat, seminars lahat. 30-day retreat sa Novaliches. Sarap ng pagkain. Oo, grabe. Ito, Father, I'll just like to shift gears a little. Okay. And then, of course, social media. Okay. No? Yeah. How did you begin in your social media life? Kasi ngayon naka 150,000 no na followers. Pero it's not, 'di ba? Not non multa sed multum, not many but much, 'di ba? It's really the depth of And I think that's where we as Catholic content creators have to be, no, na it's not really about the followers. Pero as a gikan or saan nanggaling ang pagiging isang social media savvy priest mo po? Okay. May mga aspects bibigay ko lang siguro 2. Okay. Kasi nakita ko sa sarili ko, modesty aside, God knows na at this point I am speaking humbly. Na nakita ko sa sarili ko may talent ako sa charismatic preaching, yung the way I talk. Yeah. May talent ako kasi people approach me after mass, after talks and recollections and retreats. Father, galing mo magsalita. May natutunan kami, naiyak kami. Yun yung isang factor. Ramdam ko nga ngayon, parang naiiyak nga ako ngayon. Yun yung nakikita ko sa sarili ko. Sabi ko, may talent ako for this. Sayang naman kung if dirira dito lang sa four walls ng dito simbahan, ko magagamit to. At nakita ko yung value ng social media na you can go all throughout the whole world, na yung basis natin yung bago umakyat si Jesus sa langit, yung sabi niya, go
no, sa Preach. preach, Ay, oo. sa lahat ng lugar sa buong mundo. Oo, Yun yung basis ko sa biblical, no? Pangalawa, second life ko na kasi ito eh. What do you mean po, Father? I met a horrible accident in 2017. Okay. March 26 at kaya nabali itong dalawang kamay ko. Oh my gosh. Talagang yung nakita mo yung advertisement ng KitKat na have a break, have a KitKat. Okay, Ito yung na-visualize nangyari. ko na stop. Grabe, Pero, as in, oo, horrible oo. accident. Ano yun, nakamotor ko po? Nakamotor ako, kasi may Opo. motor ako noon, yung single motor na Honda Wave. Oo. Galing ako sa misa. That was 10 a.m. the morning, Sunday. Galing ako sa misa ng chapel. Papunta ako sa another chapel. Yeah. Hindi ko alam na dun sa unahan pala, uneven surface. Oh. Sa right lane, Ano yung pothole? hindi po, yung highway. Okay, okay. Kasi, yung right lane, nilagyan pala ng aspalto. Yung left lane, yung old cement lane, pa, yeah, old lane Oo, pa. So, may diferensya na ganito. My gosh. So, wala pa yung, Walang early warning device? walang yellow ribbon sa gitna to Oo. warn motorists na not to overtake. Oo. Eh, wala eh. Yeah. So, sa malayo, kasi dark yung kalsada, parang even lang. So, kami lang dalawa nung sasakyan. Yes. Kasi medyo late na ako sa next mass ko eh. So, medyo Oo, nagmadali ako. yeah, oo, Nag-overtake ako na walang enkwentro. Yeah. Kami lang dalawa, as in, pagbawi ko, doon ako na nawala ng balanse. Kasi tumama ako sa uneven surface eh. Oo. From left to right, di ba? Left to right. Yeah. Talagang natumbling ako 3 beses, tas ito yung unang natama. Talagang nabali to. Tas ito yung titanium na po ito. Buo yung... Itong right face ko. Oo. Dito pinasok sa kilay, sa ilalim ng mata, Oo. at dito sa ilalim. So, titanium na ito. So, ito may mga stainless na rin ito. Curious lang ako, pag dumadaan ka sa airport, nag-alarm. Sa Vatican. Oo, dun sa... Di ko makalimutan. Na medyo nagalit ako kasi parang Parang dinadoubt pa nila. dinanon ako ng Swiss Guard. Oo, Kasi di ba, yung Fort Basilica na St. Paul ba yun? Outside the walls. Yeah. Doon tumunog. Tumunog doon. Tapos ginanon ako ng Swiss Guard. Kasi any terrorist can wear a Roman color. Yung Oo. any terrorist. Oo. No? So, ginanon ako. Ba't tumunog? Kasi di ba meron silang... Naglagay ka na Oo, eh. lagay ka Oo, na. dun Yung sa- belt, lahat. Yeah, ng mga yeah. metal. Tumunog. So, ginanon ako. Na-offend ako. Mm. So, alam ko naman yung gagawin ko, pinakita ko yung lahat ng papel, mga x-ray. Oo. Humingi sila ng tawad. Sabi ko, no problem. Medyo slight lang yung kaba at saka takot at galit ko. Oo. But it's your job. I understand. And please do that. Ay, so you have your x-rays prepared, no? Lahat. Medical certificate. Tumunog. So, yun yung nangyari. So, that's the second life. Second life Sorry, talaga. na-curious lang ako eh. Kasi if Oo. that's the entire thing, titanium na. Oo. Tapos yung second, hindi lang second life. Kasi may intervention ng Santo Niño eh. Paano naman po? Oops, teka! Abangan ang susunod na kwento ni Father Dags next week dito lamang sa Mama's Boys. I questioned God. Sabi ko, Lord, why me? Oo. I cursed Him. So, Lord, hindi muna ako pari ngayon. I will tell every curse word sa iyo. I was already, yung sa Bisaya, yung nangagho, that's very deep Bisaya. Oo. Yung parang, pagbukas ni Mama, isang bata. Isang batang lalaki. Hihingi po sana ako ng tubig Okay. kasi ako'y nauuhaw. Oo. Humingi ako sa kanila, pero hindi ako nila binigyan. Sabi na, Jun, sino yun? Sino yun? Takot si Mama, nanginig. Sila Papa, nanginginig. Oo. Santo Niño yun. Mabinisita tayo ng batang Jesus. At sabi ko, Lord, ikaw yun. Ikaw yung bumisita while I was at the peak of my depression. Alam mo na kailangan ko yung consolation because I kept on asking you, why me? Na nagmisa ako galing, I was depressed. Oo. I was mad at you. And when I was at the peak of my depression, you visited me. Ang ganda.
Thank you. Nakaganon ako. Thank you, Lord. Oo. Ikaw yun. Santo Niño, Batang Jesus, salamat po.